Sasabihin ko ang totoo. Nahanap namin siyang patay. Ano? Patay na siya? Saan niyo siya natagpuang patay? Si Joy Nath ay napasama sa gulo matapos matagpuan ang anak ng dating kasintahan niyang may natuyong dugo. Ayon sa mga investigador, natagpuan nilang patay si Maria Camila Garcia Molina sa loob ng sasakyan pinagsasaksak. Ipakikita ko ang police interview kay Joy Chandra Nath at ang sinabi niya sa mga investigador sa araw ng pagkamatay ni Camila. Maligayang pagdating sa Law and Crime. Ako si Angelette Levy. Mahal na mahal si Maria Camilla Garcia Molina ng pamilya, kaibigan at 3 taong gulang na anak na babae na nagbago na ang buhay. Tinatawag siyang Camilla at mayroon siyang dating nobyo na inakusahan niyang sinusundan-sundan siya. Ang pangalan niya ay Joy Chandra Nath at kumuha si Camilla ng restraining order laban sa kanya. Ngunit nag-expire na ito. Kinasuhan din si Joy Nath ng pagpatay kay Camilla. Noong Abril 26, 2025, rumisponde ang mga deputy ng Miami-Dade County sa isang kapitbahayan nang matagpuan ang 3 taong gulang na anak ni Camilla na pag-alagala at may natuyong dugo sa katawan. Nakipag-usap ang mga deputy sa kapitbahay. Oo, pero nanatili siya sa proseso. Tinanong niya bawat bahay kung kanino ang bata. Ang gagawin na namin ay susulat namin kung may masasabi ang mga kapitbahay na mahalaga. Isusulat namin lahat ng bahay na may kamera at ibibigay sa nag-imbestiga. Kaya kung may makita ka, nandito na ito sa akin. Oh, hindi mo masyadong makikita. Kotse lang yan. Dumating siya. Bumaba siya. Tinanong niya yung lalaki, alam mo ba kung sino ang babaeng ito? Sabi niya, hindi. Tapos tinanong niya ako. At may isang babae dito na naglalakad kasama ang apo niyang lalaki. O parang gano'n. Malamang gusto nilang tingnan ang mga sasakyan dumadaan sa lugar o kung ano man bago mangyari yon. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Oo. Pero hindi mo na kailangan mag-alala tungkol dyan yun. Sila nang bahala, sila nang gagawa. Pero kasi nga, sa oras na yon, nangyari na yung insidente, alam mo na, nandito na yung babae. Gets mo? Kaya ayaw nilang makakita ng kahit anong sasakyan bago pa mangyari yon. Ayos pare, dyan na lang tayo dadaan. Salamat pare, maraming salamat. Ayon sa affidavit ng probable cause, lumabas ang biktima mula sa kanilang bahay kasama ang kanyang minor de edad na anak na babae bandang alas 12:30 ng tanghali. Pagkatapos nito, bandang alas 2:38 ng hapon, natagpuan ang anak na babae ng biktima na iniwan sa paligid ng bahay ng ina ng biktima na talagang hindi pangkaraniwan. May dugo sa katawan ng anak ng biktima pero wala siyang sugat. Bukod pa rito, sinabi ng anak na babae ng biktima sa isang detective ng Miami-Dade Sheriff's Office Vulnerable Victims Unit na kasama ng kanyang ina si Joy at natinamaan sa ulo ang kanyang ina at nayon ay natutulog na ito. Dinala ng mga detective si Joy Nath para tanungin. Kung kakausapin mo ako, lahat ng sasabihin mo, pwedeng gawing ebidensya sa korte. Naintindihan mo ba? Oo. Kung gusto mong may abogado habang tinatanong ka ngayon o sa susunod, may karapatan kang magkaroon ng abogado. Naintindihan mo ba yon? Oo. Kung di mo kayang magbayad ng abogado, bibigyan ka ng libre kung gusto mo. Naintindihan mo? Oo. Alam mo na ang karapatang ito. Handa ka bang sumagot sa mga tanong ko kahit walang abogado? Pinapayagan kami naroon. Ilagdaan ko ang pahayag na ito ng kusa at walang anumang banta o pangakong ginawa ngayong araw. Sige, na yun ay Abril 27, 2025. At ang oras na yun ay alas 2:30 ng madaling araw. Humusga ka. Sinasabi mo siyang Camila? Oh, sige. Paano mo nakilala si Camila? Halos naging girlfriend ko na siya. Nagde-date kami. Nag-date kami dati. Nakilala ko siya noong Pebrero 2020. Nag-date kami ng halos 8 buwan. Pagkatapos, naghiwalay kami ng mga 1 buwan at kalahati. Tapos, nagbalikan kami. Sige, kailan kayo naghiwalay?
Tingnan ko, nung Enero, 16 yon. Naghiwalay kami. Ang dahilan ay syempre hindi ako naging mabuting nobyo. Alam mo yon, sabihin na nating nakikipag-usap ako sa iba at bado po. Noon, nakatira pa siya sa akin noon. Hindi rin ako naging tapat. Kaya nakikipag-usap din siya sa iba. Kaya nalaman din namin yon at sinabi lang namin sa kanya, sige, baka kailangan nating magpahinga muna kasi hindi ako okay. Hindi ako naging tapat. Kaya bahala na. Makalipas ang 1.5 buwan, nag-request ulit siya sa akin sa Instagram. Iniwan niya ako tapos tinanong ko kung anong nangyari. Sabi niya, na-miss kita. Sabi ko, na-miss din kita. Kaya nag-usap ulit kami. Yun lang. Sige, gaano na kayo katagal? Simula noong pagkatapos ng Pebrero, sa tingin ko halos huling linggo ng Pebrero o parang ganun. Oo, huling linggo ng Pebrero o sa bandang South. Hindi ko masyadong matandaan pero parang Pebrero yon. Mga 1 linggo matapos ang araw ng mga puso. Hindi pa naman kayo kasal, di ba? Hindi. Ako ay girlfriend. Oh. At pagkatapos, pati anak niyong babae, ikaw at mga kakampi niya. Oo, sa tuwing parang palagi siyang kasama ang anak niyang babae. Kaya tuwing pupunta kami, magkasama kami. Parang palaging sumasama ang anak niya. Minsan kapag ang nanay niya o ibang pamilyang nag-aalaga, ganun na lang ginagawa namin. Kilala ka ng anak niya sa isang pangalan. Joey, oh. Kinumpirma ni Joy na kilala siya at tinatawag na Joy ng anak ni Camila. May malalaking babala rin. Naghiwalay na sila ni Camila at ayaw na niya itong palapitin. May tanong lang ako. May injunction daw na ipapataw sa'yo sa korte. Injunction? Oo, parang utos na lumayo. Ang nangyari kasi, nung kasama ko siya, ibig kong sabihin, naghiwalay kami. Parang na-miss ko siya. Kaya sinusubukan kong, alam mo na, bilang isang lalaki, sinusubukan kong balikan siya. Minsan pupunta ako sa trabaho niya at sasabihin, uy, pwede ba tayong mag-usap sa break mo? Alam ko kasi break schedule niya. Oh, nasa Target siya, yung nasa ADH Street. SA 80th Street. ADH 088-201-52. Hindi 152, sa tingin ko, ADHD lang yon kay Kendall Russ. Medyo ganon nga. Ang galing nun. 137 ADH, hindi. Sabihin mo na lang Harmux Boulevard o ano pa man. Oo, sige. Kaya minsan pupunta ako tapos minsan tinetext ko rin siya, uy, alam mo, iniisip kita, gusto mo ba ng pagkain? Pwede ko na lang siyang dalhan ng pagkain kaysa doon. Tapos minsan pumunta ako sa Target kasi bumili ako ng regalo para sa kanya nung araw ng mga puso. Tapos sinabi niya sa akin na magfo-focus na lang daw siya sa sarili niya at hindi muna makikipag-usap kahit kanino. Tapos pumunta ako sa Target at nung araw na yon, wala siya sa trabaho. Kaya ako pumunta sa Target para hindi kami magkita o magkausap. Lunes yon. Nandun din pala siya kasi doon nagtatrabaho nanay niya. Kailangan kong isauli yung mga binili ko para sa kanya. Nakita ko siya doon, papunta sa kaibigan niya. Tinanong ko kung saan pupunta, sabi niya may kukunin lang. Sabi ko, sana ayos kayo. Umalis na ako para isauli ang mga gamit. Dahil sa nakita niya, inakala niyang sinusundan ko siya, kaya nagpa-restraining order siya laban sa akin. Nagsinungaling pa siya sa restraining order at sinabi na, hindi totoo na naghiwalay kami ni Joey noong Nobyembre 2020 dahil may mga text, litrato at ebidensya akong magpapatunay na matagal kaming magkasama at marami kaming pinagsamahan. Oo, sana dinala ko na lang ito sa korte para ipakita ang mga yon, pero hindi siya sumipot. Nung nagkabalikan kami, tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, hindi niya kailangan. Hindi talaga siya nagpakita. So just, I was like, okay, let's go, like, I still like you. Ganun talaga ang ginawa nila. Pinaliwanag ni Joy na hindi pa kilala ng pamilya niya si Camila dahil magkaiba sila ng kultura dahil Indian siya at siya naman ay Hispanic. Pagkatapos, tinanong ng mga detective si Joy tungkol sa mga sugat na nakikita nila sa kanyang mukha. Hindi, pangit na tanong, di ba? Ginaganito ko lang kasi, kaya ganon. Hindi, wala ka dito. Gaya ng sa GMS mo. Andito. Oo, kasi Hindi ko alam kung. Hindi lang ako nakatulog, pati yung mga gasgas sa braso mo. Kahit paano. Kinutkot ko yung mga kuko ko. Kinutkot ko rin yung balat ko. alam mo, gagawin ko yan sa braso mo o kung saan man. Kailangan ko ba?
Meron ako nun, gaya ng nakikita mo, kailangan kong gawin. Parang umalis ako o kung anuman. At ilalapit ko yung sa leeg mo. At sa kadiriran mo. Inilarawan ko ito na talagang masaya. At parang dito may pasa at pawis. Tapos dito parang wala kang belde o kahit ano. Kasi ako lang, Itinulak niya ako at isinubsob ang mukha ko nang sinubukan niya akong kontrolin. At ganito ako noon. Yun ang nagkulong sa akin at iba pa. Nagte-training din ako sa gym, parang resistance din. Maaring para sa mga kalapati yun. Sige. kailan ba huling nandito? Kahapon at kaninang umaga rin na nagkita kami sandali. Tapos pumunta siya sa Walmart. Ngayon, anong oras ka nandito? Mga alas 10 ba o parang ganon? Mga alas 10. Ibig kong sabihin, hindi, umalis siya ng bahay ng alas 11. Hindi, parang mga alas 11, mga maagang alas 11. Parang alas 11 umalis ng anong bahay. Yung sa kanya at bahay niya, basta kumuha lang kami ng pagkain doon. Nagkita ba kayo o pumunta siya sa inyo? Hindi, nagkita lang kami. Nagkita lang kami sa Sabana malapit sa Zoo Miami. Kaya sa 15, 152, at iba pa. Oo, at 1:52 at 1:37. Sabi ko rin sa kanya, kailangan ko nang pumasok sa trabaho ng alas 4. Wala akong oras kasi kailangan kong pumunta sa downtown. Bago lang ang trabaho ko. Kumuha kami ng mabilisang pagkain. Tapos bumili rin siya ng diaper at wipes para sa anak niyang babae. Para sa anak niya, sabi ko, sige, umalis ka. Umuwi na lang ako. Kailan mo nalaman na nawawala siya? Nalaman ko nang tawagan ako ng kapatid niyang lalaki. Anong sinabi niya sa'yo? Sabi nila, nahanap lang nila ang kalsada. Sabi ko, anong nangyari? Tapos tuloy-tuloy akong tumatawag sa kanya at nawawala siya. Sinubukan ko ring i-text si Nami. Parang, nasaan ka? Nag-FaceTime ako pero walang sumagot. Tapos naka-off pa ang location niya. Kasi nagsishare kami ng location. At off. Tinawagan ko siya ulit papasok sa trabaho. Tinanong kung may balita na. Sabi niya wala pa. Tinawagan na raw ang pulis. Sabi ko, mabuti, hinahanap na nila kotse. Iyan ang sabi niya. Pagdating ko sa trabaho, tinawagan ko ulit siya, pero di niya sinagot. Tapos, anong oras tayo pumunta sa Casablanca? Parang mga hindi kami pumasok sa Casablanca. Nagkita kami sa parking lot. Nagkita kami sa parking lot, kumuha ng Starbucks. Tapos umalis agad kasi baka maubusan ng oras sa Casablanca. Kailangan din niyang pumasok sa trabaho ng alas 4. Kaya ganoon kasi kailangan din niyang umalis ng maaga sa bahay dahil ihatid pa niya ang anak niya sa nanay niya na halos araw-araw niyang ginagawa. Tapos kumuha lang kami ng takeout kasi mabilis lang yon. Dumaan lang kami sa drive-thru, mabilis lang. Tapos umalis na rin ako kasi kailangan ko ring maghanda para sa kanya. Kailangan pa niyang pumunta sa Walmart, dagdag oras na naman. Tapos uuwi pa para magpalit bago pumasok sa trabaho. Sa Starbucks kayo pumupunta? Doon yun sa London Square. Yung nasa London Square. Oo. Itinatali ng mga detektive si Joy sa kanyang kwento at tinanong kung umalis sila sa magkahiwalay na sasakyan habang alam nilang patay na si Camila. Natagpuan siya sa likod ng sasakyan na may mga saksak malapit sa car seat ng anak niyang babae. Pagkatapos nun, hiwalay ba kayo ng sasakyan o magkasama? Kaya pumunta siya sa isa sa loob ng kanyang sasakyan at ako naman ay nasa parking lot. Pagkatapos, nagsama ba ulit kayo sa isang sasakyan? Oo, pagkatapos nun, hindi siyang lumapit sa sasakyan ko. Lumapit siya sa sasakyan ko dahil kailangan din niya ng gas. Sinabi niyang paubos na ang gas niya at pinayuhan akong huwag sayangin ang aircon dahil mababa na ang gas ko. Pumunta kami sa sasakyan ko, mabilis kumain, uminom at ang anak niya nasa likurang upuan. Nag-usap kami at kumain, yun lang. Yun ang naghiwalay na kayo papunta sa kanya-kanyang trabaho. Oh. At tapos, kagabi, saan kayo nag-hangout? Kagabi, matapos ko magtrabaho ng maaga, sinabi niya na nasa Dolphin Mall siya. Kaya tinanong ko siya, may kasama ka ba o ano? Sinabi niya sa akin na kasama niya ang kanyang amain. Sabi ko, okay, ayos lang. Kasama niya ang kanyang amain. At pagkatapos niyang sabihin sa akin, sabi ko, matatapos na ako sa trabaho sa loob ng 30 minuto. Sabi niya, pagkatapos mo, punta ka sa Dolphin Mall. Sabi ko, kasama mo ba ang amain mo habang naghihintay? At sino ang kasama mo?
Si Sebastian ay kaibigan ng amay niya. Sabi ko, okay lang. Pagkatapos magtrabaho, pumunta ako sa Dr. Mall, tapos sa Dolphin Mall, at nagtagal doon sandali. Lumabas kami at pagkatapos ay nasa kotse kami na nag-uusap. Tumawag ang kapatid niya sa FaceTime, may tinanong. Tapos nag-usap kami tungkol sa wika namin. May ticket na sila. Kami, kailangan pa bumili. Umuwi na ako pagkatapos. Umuwi na rin siya. Anong mga naging problema niyo sa relasyon? Yun lang ang panahong naging masama akong tao na hindi ko gusto. Walang ibang tao sa panig niya o kung ano pa man. Walang ibang lalaki o kung ano pa man. Wala namang kakaiba. Ako lang ang nakipag-usap sa ibang babae. Kaya nag-entertain din siya ng ibang lalaki. Hindi naman ganong kalala kasi kasalanan ko rin naman dahil di ako naging tapat. Kaya kami naghiwalay nung una. At ngayon kayo na ulit, nakikipag-usap pa rin ba siya sa iba? Hindi ko alam yon kasi naging tapat ako sa parte ko. At sinasabi niya sa akin na maayos siya. At wala naman akong nakikitang kakaiba sa kanya. Wala namang tao na araw-araw nagtatanong, "Uy, may kinakausap ka bang iba?" Walang gumagawa nun. Maayos ang kilos niya kaya wala akong dahilan magduda. Di alam mo ba kung nasaan siya o hindi? Wala akong alam doon. Kaya nga sinusubukan ko rin. Tinawagan ko siya ng maraming beses. Kaya nga wala akong alam. Tapos nung bumalik ka sa bahay, bakit? Pumunta ba ako sa bahay niya? Gusto kong malaman kung nandyan ang pamilya niya, lalo na ang kapatid niyang lalaki. Para makausap ko siya kasi hindi ako sinasagot ng kapatid niya. Tama. May rason ba kung bakit papasok ka doon tapos papatayin ng mga ilaw? Kaya hindi na ako pumupunta sa complex. Kasi nung naghiwalay kami, ayaw ng tito niya na pumupunta ako doon. Kaya hindi pa niya sinasabi sa tito niya na nag-uusap na ulit kami mula pa noong Pebrero. Dahil hindi ako pumupunta at sa telepono lang kami nag-uusap, naisip kong kailangan kong ayusin. Kasi kadalasan kapag ako ang pumunta, ako rin ang nag-aayos. Inayos ko na tapos naisip ko kailangan ko talagang ayusin. Mag-U-turn sana ako kasi hindi ko alam paano dumaan sa kabila. Kaya kailangan ko talagang mag-U-turn. Pagka U-turn ko, aksidenteng namatay ang ilaw. Nang bubuksan ko na ulit, saka dumating ang pulis. Binuksan ko yung ilaw habang ginagawa ko yon, kaya siguro naka-on ang headlights. Nalaman ng mga investigador na si Camilla ay nasa Dolphin Mall kasama ang isang lalaki at nagkaroon ng komprontasyon nang dumating si Joy. Panahon na para higpitan ng investigador ang pagtatanong kay Joy. Mabilis na tanong, kung makita namin si Camila, tama, at lahat ng mga gasgas at iba pang meron ka sa katawan mo, pati na ang DNA mo o balat mo, ay makikita sa ilalim ng mga kamay niya. Grabe naman, anong ibig mong sabihin? No, I wouldn't be under here. I don't know what kind of Richard rental party. No, I wouldn't be under here. No. Hindi naman. Paano ang telepono mo? Dala mo bang sa kanya habang bumibiyahe ka? Telepono niya? Oo, pumunta ako sa bahay para ibalik. Kasi sinabi niya na hawakan ko muna ang telepono at bag niya. At kukunin daw niya mamaya. Kaya hinawakan ko. Nagpunta ako sa Windows para ibalik ang mga gamit. Ibig sabihin, nasa airport ang bag niya? Oo. Yeah. Over first suit. Oo, kasi yung bag na binigay ko sa kanya, galing sa Michael Forrest. Sa coach. Kaya doon ako pumunta para isauli. Kung andyan ang kapatid niyang lalaki at iba pa, sasabihin ko, "Uy, pinahawak niya sa akin." Hindi ko alam kung bakit. Hindi rin niya sinasabi kung saan siya pumunta. At kaya nga sasauli ko na. Nung pupunta siya sa Walmart para bumili ng bag at gamit ng anak niya, Ano kayang gagawin niya sa unang weekend? Hindi ko alam. Yun ang sabi niya sa akin. And I don't know her password or anything for me to get into the phone at all. Pagkatapos, hinarap ng mga detektive si Joy Nath sa katotohanang patay na si Camilla. sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Natagpuan namin siyang patay. Ano? Patay na siya? Saan niyo siya natagpuang patay? Ang tanong ko, saan niyo siya natagpuang patay? Saan niyo iniwan ng kotse? Baka ako ang nag-iwan ng kotse. Saan napunta? Astig yun. Pwede tayong magpaligoy-ligoy buong oras o pwede rin tayong maging diretso. Sinasabi ko lang ang totoo at yun lang ang kaya kong ibigay.
May abogado rin ako. Pwede naman ang abogado ko na lang magsalita para sa akin. Pero ano bang sinasabi mong mali? Sa tingin ko, di pa rin masyadong ayos. Meron ka bang ibig kong sabihin, ang mga pulis ay naghahanap lang ng grupo? Kailangan nung umalis. Maraming physical na ebidensya. Anong physical na ebidensya? Lahat na itinaliwanag namin. Wala ka dapat gas-gas dito. Wala akong ganoon. Minsan nagkakaroon ako nun. Parang minsan nagigising ako na may mga gasgas ako sa katawan at kung ano-ano pa. Sinabi ko na sa'yo, walang naligising na may gas-gas. Puntahan mo ang camera at gasgasan mo ako. Hindi. Sinasabi ko lang, bigla na lang nangyari. May isa ako sa binti, tapos isa pa dito. Parang nagre-wrestling din ako. Sasabihin ko bang trabaho? Minsan, pumupunta ako sa UFC sa gym. Minsan pumupunta ka sa UFC? Oo. Sumasama ako gamit ang membership ng kaibigan ko. Membership na kaibigan mo? Oo. At pati sa Paradise, 2 linggo nang nakalipas. Sa Paradise, 2 linggo na nakalipas. Hindi, UFC at Paradise Gym ang pinupuntahan ko. Iniwan namin si boss at mga gamit sa bahay. Alam namin na ang mga gas-gas, siyempre, naging physical ang away. Hindi. Hindi ako nakipag-away ng physical sa kanya kailanman. Makukuha namin ang DNA mo na nasa ilalim ng mga kuko niya. Pwede mong gawin yung DNA na yan. Pwede ninyong gawin ng DNA test at kapag nangyari yon, mangyayari talaga. Pero ang sabi mo ay masaya, sir. Sige. Tulad ng sinabi ko, may isang pagkakataon ka lang para ipakita na hindi ka halinaw sa amin. Tama? Kasi sa huli, Ano man ang nangyari sa inyo ng babae, kahit nagalit kayo o ano pa man, Walang galit na nangyari. makinig ka sa akin. Pakinggan mo muna ako sandali. Ano man ang mangyari sa pagitan niyong dalawa, tama ba? Sa kotse na yon, ano man ang dahilan mo, ginawa mo pa rin. Ibinaba mo siya at ginawa mo pa sa harap ng 3 taong gulang na nakakakilala sa'yo. Ikaw ay hindi, alam mo, hindi mo gagawin yun sa harap ng isang 3 taong gulang na nakakakilala sa'yo. Tama ba? At iniwan niyo siya sa gitna ng kalsada, malapit sa bahay ng lola ko. Siya ang nagsabi sa akin na may nakakita sa kanya doon. Nakita siya doon at sinasabi mong ako ang may gawa. Oo, kaya iniwan mo siya. Oo. Pagkatapos mong iwan, anong ibig mong sabihin na iniwan ko siya? Baka iniisip lang nila na boyfriend niya ang gumawa nun. Siguro yun ang sinasabi nila. Hindi ganun yun. Tapos sinasabi mo na hindi siya malapit sa bahay mo. Kahit kailan, hindi siya pumunta doon or kung ano man. Pero nakita namin pumunta siya malapit sa bahay mo. ipinaliwanag ni Joynath ang ebidensya. Nasaan ang kanyang telepono? Sabi ko na, kailangan kong isauli yun. Nasaan na? Di nyo ba tiningnan sa kotse ko? Hindi namin siya hanapan. Kumukuha kami ng warrant para sa'yo. Oo, kaya ako pumunta para isauli yung bag at lahat ng sinabi niyang itago ko para isauli. Nasa loob ng telepono mo ang telepono niya. Hindi ko binuksan yung telepono niya kaya siguro ganon. Siguro siya mismo ang naglagay doon o kung anuman. Ibig sabihin, nandun ang fingerprint mo sa telepono niya. Oo, totoo. Maaring dahil hinawakan ko nga. Hinawakan ko pa nga yung telepono niya kahapon sa Dolphin. Sa Dolphin nga, may pinapakita siya sa akin, TikTok. Nanood kami ng TikTok at kung ano-ano pa. YouTube lang. Ha? Oh, YouTube. Ako, siya at oo ang anak na babae. Pagkatapos naming umalis dito sa Dave & Buster's, At ano ang sinabi ninyo? sinabi niya sa akin na pupunta siya doon kasama si Manny, ang amay niya, habang ako'y nasa trabaho. Sina Manny at Sebastian. Sabi ko, okay, kasama mo ba talaga sila dyan? Sabi niya, oo. Sabi ko, matatapos ako sa oras na ito. Sabi niya, sige, pumunta ka kung gusto mo. Tinanong ko, nasaan si Manny? Nasaan ang amay mo? Sabi niya, umalis na raw sila. Sabi ko, okay lang. Kaya tiningnan namin ang telepono at nag-usap tungkol sa TikTok. Ginakap ko siya habang nanonood siya ng TikTok, mga video ko o YouTube nang gusto kong palabas. Pagkatapos, umuwi kami. At yung bago niyang nobyo, nasa labas ba ng kotse? Ano? Yung bago niyang nobyo, kinausap namin siya at sinabihan na manahimik muna ngayon. Hindi. Sinabi niyang pumunta ako, tapos doon ko nakita ang nobyo niya. Kaya nga, ibig kong sabihin, hindi pa nga yung nobyo mismo. Parang, uy, sino ba tong lalaking to? Sinabi niya na kaibigan lang daw niya yon na nakilala sa Dave & Buster's. Kaya di ko inisip na bagong nobyo niya.
Di ko rin alam pangalan niya. Sabi ko, uy, sino ka? Sabi niya, ewan ko, tanungin mo siya. Tapos naghintay siya at pumasok sa loob. Tapos sabi ko, sino ba tong lalaking to? Sabi niya, kaibigan lang daw niya na dati niyang kasama sa Sunset. Kasi nag-aral din siya sa Sunset High School. Sabi ko, ganun ba? So nag-uusap ba kayo? Sabi niya, hindi, kaibigan lang talaga. Kasama niya yung isang lalaki. Sabi nila, nag-aral din sila sa Sunset at naglalaro sa Dave & Buster's kasama mga bata. Sabi ko, okay, ayos lang. Habang nagmamaneho ako, sabi ko, hindi, sabihin mo lang sa akin ang totoo o kahit ano. Kaibigan lang daw o kung ano man. Tapos sabi niya, hindi, kaibigan lang talaga. Sabi ko, okay, ayos lang. Tapos nagpalit na kami ng usapan at nagsimula siyang magkwento ng ibang bagay. Akala mo, matalino ka talaga, pero ang dami mong kalokohan na ginawa. Walang single mom na iwan ang cellphone niya, ang anak niya, ang wallet at pera niya, at lahat ng gamit niya para lang pumunta sa Walmart o kung saan man. Kaya nga sinabi niya sa akin na hindi siya ganon. Guli, hindi ka tatagal dito at di mo ako maluloko dyan. No single mother. Hindi ito tungkol sa iniisip ko, kundi sa mga nangyari. Ano ba mga pala mo tapos na tayo? Sa tingin mo may video? May video ko, parang ako pa yung gumawa ng krimen. Yun ang meron ka video ng papatay. Yun ang sinasabi mo. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iyo, tol. Paano nangyari yon? Lahat ay tumuturo sa akin. Dahil lang ba sa lahat ng sinasabi mong kasinungalingan? Ngayon, Alam ko, pero iniisip mong nagsisinungaling ako dahil sa trabaho mo. Totoo ang sinasabi ko. dahil pinapakita ng ebidensya na nagsisinungaling ka. Pag binabanggit namin ng ebidensya, agad mong inuungkat yung kwento mo. Hindi ko alam, hindi naman ako ganun. Yung telepono. Kinuha ko yung telepono. Hindi, pupunta siya sa Walmart, yun ang sabi mo. Doon kami naghiwalay, pumunta siya sa Walmart para bumili ng diaper. Formula. Yun ang sinabi niya. So, sabihin mo na, kumain ka ng almusal o kung ano pa man. Kinuha ko si Savannah at pagkatapos ay sinabi ko, sige, well, Hindi ko sinabing di ako mamamatay. nagkita kami. Nagkita kami sa paradahan. Palagi kaming nakikita sa paradahan at iniisip kung anong gagawin. Kasi hindi siya pumupunta sa bahay ko. Kaya sabi ko, sige, dito na lang tayo magkita. Kasi malapit ito sa bahay mo. Pagkatapos ng trabaho niya ng alas 4:30, minsan bumibili kami ng McDonald's at tumatambay sa paradahan. Umuwi na ako sa amin, siya rin sa kanila. Kasi mas malapit siya at ayokong pagurin pa siya sa pagbiyahe. Sa huli, kumuha na ng abogado si Joy Nath. Kailangan ko ng abogado. Pasensya na sa sinabi ko. May abogado ako. Sige, gusto mo ng abogado mo. Kaya kailangan ko ng kilpono. May abogado ka na o gusto mo? Ito ba o ako? May sarili akong abogado. Para maasikaso niya ang kaso ko. Kasi walang problema. Ngayon, sasampahan ka ng kasong second degree murder. Sa ngayon, sinusubukan ng state attorney na alamin kung magiging first degree ito or hindi. Ang first degree ba ay pwedeng patawan ng parusang kamatayan? At ang second degree. Second degree, makukulong ka habang buhay. Hindi na kita pwedeng kausapin tungkol sa kaso, pero ito lang masasabi ko. Magaling kami sa ginagawa namin, Doc, at hindi pa kami tapos. Sige, kung gusto mong manatili dyan at yan ang kwento mo, ayos lang. Humingi ka ng abogado, kaya hindi mo kailangan sumagot sa kahit ano. Gusto ko lang makinig ka sa akin. Tama ba? Ibig kong sabihin, hindi ako mahanap ng abogado ko. Naiintindihan ko yan. Gusto ko lang na pakinggan mo ito. Huwag kang sumagot, hindi ako nagtatanong sa'yo. Sasabihin ko lang ang isang bagay. Napatay mo ang isang tao sa harap ng anak niya, di ba? Alam mo yan, pag-isipan mo yan. May ebidensya kami kaya namin na gawang dalhin ka rito, tama, at kasuhan ka ng pagpatay. Hindi ko kailangan na sagutin mo ang kahit ano. Sinasabi ko lang ito sa'yo, okay? Magaling kami sa trabaho namin. Nakaupo na kami rito para pang daan-daang tao na nasa pwesto mo ngayon. Tama, iniisip nila na, matatalo ko to o kaya ko to. Pakinggan mo, bro. Mukha kang halimaw dahil isa ka ng halimaw. Para sa akin, ikaw talaga. Pumatay ka ng tao sa harap ng 3 taong gulang na batang babae. So, isipin mo kung ganun din ang ginawa sa nanay mo sa harap ng mga kapatid mong babae.
Gagawin namin tulad ng ginawa ko noon. Okay. Kung kailangan mong magbanyo o may nararamdaman kang di maganda, pumunta ka doon. May tanong ako. Kailangan ko rin na umihi ah. Isa pa, pwede nyo bang dali ng contact card para sa telepono ko? Kasi meron din ako nga. May credit card akong due bukas o sa makalawa. Kaya gusto ko itong bayaran mula sa bank account ko. Humingi ka ng abogado, di ba? O kaya ngayon, hindi pa. Hindi maganda na bigyan kita ng consent form kapag humingi ka ng abogado. Okay, ebidensya na sa amin ang telepono mo ngayon. Humingi na ako ng abogado para sa susunod. Halos nasagot ko na lahat ng tanong ninyo. Pag humingi ka ng abogado, sila na magre-representa sa'yo sa lahat. Kaya pag ginawa ko yun, lalabag ako sa karapatan mo. At hindi ko gawin ang gawin yun. Sige, dadaling ka namin sa banyo ngayon. Sandali lang, bigyan mo ako na isang saglit. Hindi kita kakalimutan. Paano ang abogado ko? Ibig sabihin, tuwing pupunta ang abogado ko para makita ako, kasama niya ang telepono ko. Wala sa abogado mo, ang telepono mo, kami ang may hawak ito. Paano ko makukuha ang access sa phone ko para magawa ko yon? Kukunin ko kasi. Sandali lang, magkakaroon ka ng ibang tao na kukuha ng kahit anong gusto mo. Pero naiintindihan ko. Pero yung bank account ko, Hindi mo maintindihan na makukulong ka dahil sa second degree murder. Hindi mo na dapat intindihin ang pagbabayad ng pesting credit card. Isipin mo yan bro, mali ang iisip mo. naiintindihan ko. Pero pati yung ipon na ililipat ko para sa nanay ko, Wala kang access ngayon, hindi namin binibigay kahit ano. Naiwang nakaupo si Joy Nath hanggang dumating ang crime scene tech para mangolekta ng DNA at ebidensya. Warrant para sa yung DNA, okay? Kinuhaan ka namin ng litrato ng isa pang search warrant para sa DNA. Sino ang nahuli dito o sa crime scene at kinuha ko ang sample mula sa yung bibig at kinuha ang saliva. Kaya ano nangyari sa DSU? At malamang na hindi nagtugma ang resulta sa dulo. Anong nangyari sa DNA, Mas? Tingnan natin agad sa Boomer. Anong nakuha niya? Isang quote na gagawin mo. Kinuha rin ng mga crime scene tech ang mga damit ni Joy Nath at sinuotan siya ng puting suit at muli, pinaupo lang siya. Si Joy Nath ay kinasuhan ng second-degree murder at child abuse. Nagplead siyang not guilty at babalik sa korte sa March 31, 2026 para sa status update. Dito nagtatapos ang episode ng Law and Crime. Ako si Angelette Levy. Salamat sa pagsama. Magkikita tayo ulit sa susunod.